Christianity. So, yung kasama yung sa shop bukas. Ngayon, may ganda-ganda na ngayon tatanong sa akin para hindi tayo okay, pwede pakibasa muna itong troubleshooting na 1 to 9. Common. Number 1. Oh, Door cannot close. Number 2. Door cannot open. thank you. Number 3. Door cannot open or close but cannot start. Number 4. No response to call. Number 5. Not level and stop at floor. Number 6. Over travel, up or down. Number 7. Stop between floors. Number 8. Floor indicator is wrong. Number 9. Doesn't stop at register. Okay, yan yung mga common na trouble na lumahan pa sa elevator natin. So, kung may mas malala pa dyan, kailangan natin ng technician dyan. Okay, so proceed na tayo sa trouble number 1. Sir, pakibasa naman dyan yung trouble number 1. Trouble number 1. Door cannot close. Door close, contactor relay on. TPS, EPS, check contactors contact, door selector circuit, resistor, door mechanism. if If no, no, PLC connection to door close relay okay. If yes, door safety relay on. If no, check connection PLC to door close relay. Door safety relay on. If no, check door main circuit power supply and fuse. If yes, safety circuit relay on. If no, check safety circuit. If yes, check door circuit power on. If no, check door terminal relay door safety switch. If yes, check door open command front. If yes, check bottom is stop. If no, check landing all command on. If yes, check landing bottom is stop. If no, door safety edge signal on. If yes, check wiring and safety edge. If no, check door close contactor or replace. okay. So, yung problem number 1, door cannot close. Titignan mo siya, ang daming procedure. Pero pagka pinunta mo sa exactong position ng elevator, kung nasan siya, asara mo lang ng lahat yan. So, door cannot close, bakit hindi maandar yung, di sumasarado. Ibig sabihin na may posibilidad na may difference yung guide show natin. Nakita yung guide show kanina na minsan deteriorated na yun, o kaya barado yung entrance seal. So, minsan naman, trouble na hindi niya na-reach yung hindi na close yung interlock. So, nakasarado siya pero nakahangin gano'n kaya marumi yung contact. Okay, so wala continuity. So, hindi siya sarado. Okay, baliktad pala. Hindi na tinataman yung limit switch. So, ito yung kamukha yung picture na yan, close siya. Nakatama tong door limit switch, close. Pag open yan, meron ding kadulo nito, meron ding limit switch yan. Na tinatamaan na ganito rin. So, hanggang hindi niya nabibigay signal ng switch na to na door cannot close na okay. Hindi rin talaga siya sasara. Hinihintay ng PLC yung signal niya bago siya isara. Kaya may differential yung safety edge natin. Nakita yung safety edge natin na ito. next ko sir. Isa ba? Dito naman tayo. O minsan naman, door cannot close, minsan sira na rin itong aking hanger roller. Sabi niya. Oo,
bingi na. Pero yung standard procedure na pag-troubleshoot niya, yun nga yung binasa mo kanina. So, ay yung mechanical na diferensya niya. O kaya naman, meron ding instances na open safety circuit natin kaya hindi siya sumasarado. O kaya patay yung breaker, walang supply. Hindi talaga mag-function. Okay? Kung may tanong kayo, kung nalalabas yung text, sa explanation ko, tanong lang kayo ng... Ikaw, Sir Edgar. Minsan may dagdag dyan, yung mga release na yan. Minsan may tumitigas na parte dyan. Kahit na ganito yung roller yan, bumabara yan. Hindi na niya talaga may lalapat. Kahit kapiraso lang na ano, hindi na makakagulong yung roller lalo na kung nag-slow na. Hindi na niya kayang paabutin pa doon sa talagang door fully close. Kaya yung door contact, hindi magkocontact. Kaya kailangan nililinis din yan. Nililinis ng basahan. Kaya Nakikita lang natin yan pagka yung nagsiservice tayo. Question ko sir, usually sir yung problem namin sa barko yung center opening. Usually minsan yung pinto niya nakagano. Sa ilalim ko ba? Yung ba sir yung dahilan yung pwede rin, Pwede. roller? Hindi, kailangan yan naka-align. Kasi nakailang barko sir ako, usually problem namin ganun sa ilalim, mas ganun siya. Madali. Na-adjust naman yun. May adjustment din sa door panel. Yan. Ito, yung mga tornilyo na yan. Ito mo lang ina-adjust yan. Nilalagyan ng suplemento sa dito. Ipapasisihin mo dito. Yan po, itatrial and error mo lang naman. So, basta yung babalansi siya sa isa sa kaso. Okay? Any question? Proceed tayo sa trouble number 2. Kung may mga naisip yung tanong, bukas pag nandun tayo sa shop, sana nag-discuss para mas ma-answer. Okay? Trouble number 2, door cannot open. Sir, pakibasa mo. Trouble number 2, door cannot open. Door open, contactor relay on. If yes, check contactor's contact. Door selector circuit resistor, door mechanism. If no, PLC connection to door open relay okay. If no, check connection PLC to door open relay. If yes, door zone input on. If no, car and door zone. If no, check car position. If yes, check sensors. If door zone input on is yes, door safety relay on. If no, check door main circuit power supply and fuse. If yes, safety circuit relay on. If no, check safety circuit. If yes, check door circuit power on. If no, check door thermal relay, door safety switch. If yes, check door open contactor or replace. Okay. So, kung mapapansin nyo, parehas lang din sila sinasabi. Ang biniligtad nga lang, door cannot close. Ito no, cannot open. So, halos ganun din yung procedure ng pagtingin mo. Itong pinapakita natin dito ng mga review na yan, hindi naman nagkakaproblema basta-basta yan eh. Huwag mo nang babasahin. So, huwag lang alam. Hindi mo basta-basta siya. Parang hindi mo na nagkakaproblema dyan yung mga gumagalaw na mekanismo. So, yun, ganun din yung procedure na pagtingin doon para mas mabilis. So, guide shoe, limit switches, saka yun na rin yung madumi, saka yung hindi na cannot open pala doon. So, yun lang yung ganun din yung limit switches lang din. Parang ganito lang din yung tsura, pero ito over travel lang sir. So, may question tayo. Sir, baka may dadagdag ka. Wala na, okay na yun. So, parang alas pares lang din yun. Kung paano pag-check mo ng door cannot close, yun din sa torgent okay. Okay, proceed tayo sa trouble number 3. Kasalungat lang ng door close.
Sir, pakibasa sir. Door pin open, close, but cannot start. Motor is running, any unusual sound. If yes, brake is open. If no, check brake and its circuit. If yes, check inverter. Door circuit relay on. If no, check gauge switch, interlock switch, door mechanism. If yes, run command of PLC to inverter is on. If no, check PLC is running okay. If yes, run command input of inverter is on. If no, check an interface cable or connector. If yes, any inverter error. If yes, follow instruction for error. If no, check inverter. Okay. So, nabubukas na sasara yung pinto pero hindi siya maanda. So, kung natitignan mo dyan, itong interlocking natin. Ngayon, marumi rin. Baka mamaya mo, hindi nagme-meet yung ano niya, yung contact. So, wala set dito. Pwede rin naka-emergency stop sa loob ng car. O kaya, depende sa posisyon ng car, kung nasa ibabaw na over travel, baka lang naka-activate yung ano niya. Baka nakatama siya sa limit switch. Hindi tayo, mag-open close yun, pero hindi na-under. So, open yung safety circuit natin na pagkaganon. So, tingnan mo pa rin yung baka nakatrip yung yung door motor niya. Pag nahihirapan yung nahihirapan sumarado o yung bumukas, baka nag-trip yung thermal. So, i-check lang din natin. Tsaka dagdag ko lang yung tingnan mo na ng manually, i-open close kung maalwan siya yung sarado na ay bukas, wala namang mga sabit-sabit, mararamdaman mo ng ganyan pagka. Okay, sir, nilalag ka ba? Yun lang, talagang ano lang, yung kailangan kasi pagka subukan mo patayin ng power, i-manual open mo, manual close, kung magaan, so electrical na tayo. Kasi kanina, mechanical na. Pero pagka electrical, chichikin mo na lahat yan, yung mga ano niya, hanggang sa dulo. Ayun, pagka ayaw pa rin kumilos, maaaring may open kang safety sa ibang portion niya. Sa ibang Kaya pupunta ka na naman sa control, titingnan mo kung meron naka-open na safety. Kaya yung Pagka minanual mo siya ng television type, yung kasara mo, maayos mo yung pagbukas pagsara, na diferensya. So, hindi mechanical yung problema, electrical yung problema natin. Para hindi kumukonta, o kaya naman, naka-open yung safety circuit. Baka nakabukas yung hatch door, yung tawag sa skate. O baka nakabukas yun, emergency stop, pit stop. Okay? Proceed. Kita na po ba tayo? Basta kung may maalala kayo mga itatanong, lista nyo lang. Sasagutin natin na. Actual. Okay. Check tayo doon. Trouble number 4. Sir, pakibasa naman, sir. Tulog na si Sir. Response to all. Power supply on. If not, check interface circuit power. Wheels and safety units. If yes, yes input, okay. If no, check connector. If yes, any special operator. Check master code. If yes, cancel special software. If no, check button or Okay, so, no response to call. Siyempre, muna natin yung supply chain. Walang kuryente. Tapos, ito yung pinaka dyan. Ito yung titignan mo dyan. Baka mamaya mo naka siya, naka-independent, naka-fireman, kaya naman naka-maintenance sa ibabaw, Ayun, so, yun lang yung mga posibilidad. Kasi kung no response to call, kung lahat ng boto na kung isang boto lang hindi gumagana, sa boto lang yun. Pagka pagkalatan, doon ay sa master call. Okay?
Okay naman, wala supply. Ano pa tayo dyan? May dagdag siya. Basta mag-relay lang kayo sa troubleshooting guide na yan. Pagka, pag nasundan yung troubleshooting guide na yan, sigurado magre-response yung call na yan. Sweet. Pag nasundan nyo lahat yan, kaya meron siyang yes, no, titigin mo lahat yan. Try mo na una. Or else yung yung may putol na button. Yung alambre, natanggal na sa pagkakakonect, nag-lose connection yung button. Kaya sa mga beginner, ito ang titingnan nyo dyan, yung dalawa. Kasi pag may mga loose dyan, hindi mo na, ipasa na ito, gano'n. Pass to, gano'n. Okay. Trouble number 5. Wala ata ang 5 sir. Level will stop after sensor for shock driver. Slow down smoking. If no, check the sensor for stop. If yes, tails inputs okay. If no, check interface cable sensor. If yes, check the Okay. Not level will stop, not floor. Pag ang diferensya natin lahat ng floor hindi lumilibid. So, sabi, ano po, problema natin yan, baka yung ating drum brake basa ng langis, matalas mo yung langis niyan. Baka mamaya mo, basa yung drum brake niya, so pag nag-activate yung brake, dudulas yun. Pero kung isang floor lang ang may diferensya, ma-adjust natin yan sa leveling plate. Ipapakita ko sa inyo sa bukas sa shop. Paano rin pati i-adjust yung troubleshooting yan. Paano uulit yung problema. Paano i-execute yung ganung trouble. Dali lang yan. Okay. Ito yung sinasabing sensor pa nga pala. Yung sensor for slowdown po. Yung mga sensor na to sa leveling plates. Maaaring ito may defective. Ang tawag dito proximity switch o kaya sensor. Ganun. Maaaring kasi minsan to, dahil electronic sila, nasisira rin minsan sa katagalan ng gamit. Bumibigay din. Nagdag ko lang dito. Yung may mga electronics kasi sa loob, yung diode o yung transistor, maaaring bumigay ganun. Kaya hindi, kahit ang dumasa sa leveling plates, ititigil niya pero minsan na hindi level, di ba? Ganun, delayed ang function. So bukas makikita natin yun dun sa noodle shop. Meron 3 piraso dito, pakikita ko sa inyo paano gumana yung actual. Bawat isa, paano yung papel niya sa elevator, paano ko gumana. Okay. So pag yung mga yung tamang sukat niya na distance niya sa mga may mga marking naman dito sa loob, dapat yun, pasok ka doon sa sukat niya. Kasi pag hindi ka pasok doon, maaaring hindi niya nababasa. So, kaya magiging diferensya. Pagka doon, okay ka naman sa mga sa mga distance niya, ipasa mo na kasi hindi mo na alam na kasi okay na naman lahat, di ba? I-check mo na. Binigay mo yung tamang eksakto na niya. I-request ito. Kahit hindi pa ito basta-basta nasisira niya. Pero nasisira pa rin. Alam mo forever eh. Okay. Basta bukas iyan natin yan. Ipapakita ko sa inyo paano bangga na tawag siya. Trouble number 5, 6. Stop between doors. Safety circuit relay is no. Number 6 sir. Number 6. Trouble number 6, over travel up and down. Braking operation, okay. If no, brake adjustment or brake lining replace. If yes, final limit switch, okay. If no, check limit switch. If yes, level limit switch, okay. If no, check limit switch. If yes, slow down switch, okay. If no, check limit switch. If yes, magnet switch, okay. If
no, check magnet switch. If yes, PLC, slow down command okay. If no, check connection to PLC. Yes, inverter input command on. If no, check interface cable or connector. If yes, check inverter. Sabi niya, over travel, up or down. So, lagpas sa taas, kung ano kinukwento mo kanina, lagpas sa taas, lagpas sa baba. So, maaari din sa breakdown din, basa na lang is. Kung hindi naman basa na lang is yun, maaaring yung shift natin, wala yung pinakapikat niya. So, pag dumadaan yung cable ron, wala na yung pudpud na, kalubog na. So, pag dumadaan yung cable ron na nasagan, sabihin yung direction yung pinakataas sa akin, nakababa. Dudulas ng konti yun. Kakaroon na ng slippage. Oo, slippage yun. Kaya yung mga posibilidad yun. Tsaka yung nilalagyan din ng grasa yung kanyang cable. Never na never talagang lalagyan ng grasa. Kaya, Kasi may self, lubrication. Kaya lagi natin chine-check yung lubog ng cable. Yung lubog ng cable, yan chine-check din natin. O kaya naman yung cable, okay naman yung groove nun, baka naman yung cable hindi yakma. Sabihin, masyado siya maliit sa groove. Kaya hindi rin siya pinakagat ng pinakabigat ng ship. Okay. Sir, baka may natutulog. Yun nga, kung dati naman siya tumatakbo, no? Na normal ang mga takbo niya dati. Then later on, ganyan ang nangyayari. Ibig sabihin nga, yung lahat ng nandyan, yun ang mga posibilidad talaga ng problema. Yun lang. Kasi kung dati normal na lang yung takbo no? Yan lang ang mga mag-checking nyo. May mga instances din na baliktad naman under travel. Pinaka-topmost floor, hindi dumadating yung elevator na naka-level. Kasi yung kanyang run by, nakaupo na. So, pag tumugod yun, hindi na ubusog sa taas. Kaya yung mga instances na ganun. Kaya kailangan natin na panatilihin yung 300 to 400 mm na run by. Pag nilakihan mo naman yun, mamaya mo, lakas ka ng mobile travel, maumungkog naman yung karo sa ibabaw, hindi pa umupo sa counterweight yung sa buffer niya, yung counterweight. So, delikado rin pag nilakihan mo masyado yung runway. Kaya standard 300 to 400 na sa pagitan na siya. Okay? Any question? Yun lang, maging pamilyar na kayo sa lahat ng mga bagay na yan. Kailangan, alam niyo yung mga yan. Pagka, alam niyo kung saan ang mga location ng mga lahat ng lineages na yan. Lahat ng mga sinasabi ka dyan. Yun lang. Para pagka nag-troubleshoot kayo, madali niyo ma-pinpoint kung saan. Ito, dadagdagan ko yun ng konti tip. So, dito, pagka bukas, pumasok kayo sa machine room, kahit ikaw lang mag-isa, kahit hindi gusto mo kayo sa elevator, malalaman mo na kung over-travel yung under-travel siya. Papanoorin mo na yung cable. Kasi may mga marking, pagka naka-level ng 0-0 yung elevator, may marking na pintura yun. So, yung pintura ng pinaka-marking yan, sa yung cable, may pintura din. Pag tapat ang gano'n yun, dibilado yung ibig sabihin. Ngayon, pag lumagpas sa pintura ng gano'n taas, Out of level na yun. yung hindi mo tignan, sigurado na yun. Makikita namin dito bukas yun. Yung isa kasi stationary yung acting, yung isa moving. Kaya pagka talaga yung moving, nawawala doon sa, hindi tumapad doon sa stationary na marking, talagang out of level yun. And dagdagan lang din, napaka-importante ng marking, lalo na sa mga tornilyo. Kaya nag-overtravel siya kasi yung mga limit switch, syempre, ang bezel, babaybalit yan. So, yung mga limit switch natin sa up or down, isa lang umuusog yan, miski apira-apira lang. Umuusog yan. Pero ang pinakadabi sa diskarte dyan, mamarking ang tornilyo. Para sa tingin na mo pala kung umusog o hindi, kahit hindi mo na ipugin. So pagka nawala siya sa alay sa marking na nag-uwit ng gano'n, ayun yun. Kawakan siya sabi mo na pagdating sa taas. Siyempre, mabibrate ang di ba? So yung mga posibilidad mo. Sabi mo, wala namang gumagalaw niya, ba't umusog? Hindi mo alam na vibrate ba? O minsan natuntungan yun. Importante yung mga marking na ganito, importante yun. Ano yun, bawas trabaho yun. Okay? Sir, baka may nalagdag ka.
Wala na, okay na yan. Trouble number 7. Stop between doors. Basa. Stop between doors. Safety circuits relay is on. If no, check safety circuit. If yes, door safety relay on. If no, check door circuit power and use. If yes, limit switch circuit power supply on. If no, check limit switch up and down. If yes, door circuit power supply on. If no, check gate switch, interlock switch. If yes, check inverter. Eh, napakadelikado trouble. Stop between doors. Natatrap ka dyan, na-trap. Kukulong ka dyan. Ang elevator pa naman, pag hindi natapat sa, sa pinto, hindi mo bubuksan na ang manual yan. Kailangan, sa ibabaw ka ng elevator na dyan. Kaya siya nag-stop between doors, maaaring pag dumadaan yung elevator, nasasagin na yung nasasagin na yung contact. Siyempre, biglang mapuputol siya dito, dito yun. Kung saan siya abutin, doon na yun. Ang ang posibilidad nun, baka yung guide sumubudbud na. Kasi masyado yung guide sinakuli orange natin. Baka masyado budbud na yun, kaya lumalapit. Kaya dapat nakikita rin natin ang nakikita rin natin na yan, para maaaring budbud na. Kasi ang clearance natin yan, halos 0-0 lang yun. 5 milli lang. Sakto. 3 milli lang ang ano eh. Machi-check mo yan sa ibabaw ng elevator. Gano'n ka sa ibabaw. Ugayin mo lang ng gano'n. Kung malakas yung uga, yun, maano na yan. Palitin na. Sa loob ng karo, ganun ka, o nag-alog. O kaya pag ganun. Yun. Maaaring ding nakasakit ka sa elevator, biglang may sumundot ng pinto, sumundot yung susiyan. Yung naka-experience ng yun, biglang maanda, sa ating stop yun, uukulong ka rin. O kaya naman, pwede rin biglang nawala ng supply. Umaanda, biglang nawala ng supply, bakit ito yung mamumulong yun. Tsaka ano ba, Hindi nabanggit yan yung rolling and pitching. Wala dyan. kasi ang effective rolling pitching, dahan-dahan lang yun. At yung magsasabing stop yun, alam mo, gumano ka. Kaya may play yung rolling pitching, dahan-dahan mga. Dahan-dahan mga gana yung biglaan. So, yun. Emergency stop. Okay, may bungas ang pito. Kaya naman may floor tayo natin, malakas yung vacuum. Minsan ayos sumarado. May floor lang yun, di ba? Yun, isa rin yun. Kung malakas yung vacuum yun, magpapibrate yun. Tanggal yun, no? Kaya kailangan, lalakasan mo yung ano yan, lalakasan mo yung top from manually open ng landing door. Doon na sa pinto na may may diferensya o natin mo kasi mahirapan yung motor magbukas. At saka minsan belt ang ginagamit, o kaya chain. Tingnan nyo yung sag nun, yung kailangan na ayos lang yung tension. Para hindi walang posibilidad na bumukas sa rin pinto o gumagano. Kasi pag malaki ang ng kadena o ng belt, may posibilidad talagang aalog siya. Kaya kailangan tama lang yung tension niya. Yung tigas at ano. Okay. Tanong. Hindi yung tanong. Pakita mo sa pinto dyan kung para makita nila yung belt na sinasabi ko. Kasi lahat ng brand yan. Yan. Actual natin. Kung mamayang gabi may Kaya yung belt na yan, kailangan hindi lumulundo. Kailangan tama lang yung May sukat din yan, sir. May, sa Standard. manual, yung ganyan sukat nila. Ano lang, tinatansya lang ng mga kamay ng mga technician. Tinatansya lang. Kasi pagka ganyan maalog, at tulad yan, maano, may posibilidad talagang gagalaw-galaw yung pinto na. Pag gumalaw na konti, yung gapot ha. dito lang naman i-adjust yan. Oo. Kita mo lang. Ito. Ayan, adjust. Okay. Pero may pag may naalala ko yung gusto yung tanong, diskan nila para bukas pag nag-call natin, mas makakalimutan. Na-adjust nyo ba yung speed ng pansarong? Na-adjust mo yung speed ng closing at sa opening ng door?
Minsan, yung ibang modelo. Ha? Yung speed ng closing at saka opening ng door, sir, ba naman naalas Hindi na kasi factory set. yung speed niya. Naka-ano na yan. Naka-program na yan. Hindi mo pwede bisa, hindi mo rin pwede pag-alam. Then minsan yung iba meron yan, yung mga BBDF. Merong ina-adjust doon na ano. Pwede adjustin yun, pero mahirap pa kayo naman niya kasi mamaya Huwag na huwag mong gagalaw yung pag-ano. imbis na umayos, lalo pa masira. Kasi nga, pagka bumagal yun, at saka talagang may dumi lang. May dumi ang... Basta yung speed dyan, lagi 5 seconds yan. 1, 2, 3, 4. Pag bumukas, bilang 5 seconds, nasarado na yun. Yung dati pa yung kung bago yun sa sir eh. Dapat bago sir, nagawa namin, puntahan namin ng tula. Hirap siya, Ay, Ano yung modelo yung elevator na yan? Mamaroon yung entrance. Anong brand yung elevator? O kaya, may backing yung pintura yun. Dapat Otis? yung malakas yung ng marang tutulungan mo pang i-sarado. Kaya, yun lang yun. Okay. Sir Larry, nadagdag ko na ba rito? Yung paano mo malalaman kung ano nakasakay sa elevator or sa baba? Sa ground floor ka, mga elevator, paano mo malalaman kung babae na lalaki sa elevator? Bukas nila maalala. Ganda yun, sir. Oo. Interesado kayo sa mga... Nakabang pag gano'n, no? Lumilipat yung number, 5, May sumakay, 3. Hindi mo alam, ano babae na lalaki? Tuturo ko sa inyo bukas yun. Sige na. Natok Sir Larry. Okay, number 8. Basa. Floor indicators wrong. Slow down switch up or down, okay? If no, check slow down switch. If yes, magnet switch position, okay? If no, adjust position of switch. If yes, PLC input for magnet switch, okay? If no, check connector and wiring. If yes, slow down limit switch, okay? If no, check slow down limit switch. If yes, level limit switch, okay? If no, check level limit switch. If yes, if power off, then power on. Does indicator display top floor? If yes, check PLC or rotary switch. If no, check PLC. Ayan, floor indicator, so ibig sabihin, naliligaw yung elevator. Iba yung sinasabi niya, iba yung hinihintuan niya. So, floor indicator is wrong. Ano yan, try mo muna switch on, switch off. Kasi minsan pwede ma-reset ka, pero pagka hindi pa rin nakukuha ron, kailangan mong patamain yung elevator sa topmost floor, i-touch na yung limit switch, tsaka sa baba, para mag-shock scan, i-scan yung kasi naliligaw nga siya. So, gano'n lang yung discard sa pag-gano'n lang. Maaaring yung yung proximity, baka mamaya mo, hindi na babasa kasi tatlo nga yan. Yung isa ron, yun nagbibigay ng display kung nagpapalit-palit. Tapos yung dalawa ron, directional doon. Going up, tsaka going down. So, papakikaya mo at papakita ko sa inyo paano pa-cancel yun. Maaaring yung dump list na kailangan i-adjust mo rin. Baka mamaya, masyado naman na yung dump, i-air-gap niya sa standard na binigay ng manufacturer. Okay, sir, please natin dito. Okay na. Kaya, Okay na. 9. 9. Doesn't stop at registered flow. Position indicator okay. If no, go to step 8. If yes, mark for register okay. If no, check follow switch. If yes, for registration input of PLC okay. No, check connector. If no, check connector and wiring. If yes, check PLC. Halos parehas din dyan yung program dyan. So, number 8 yan, kaya nilagay button. Halos parehas lang din yan, yung diferensya. Bigaw rin yan dahil stop at register flow. O kaya naman, hindi na-endorse sa'yo na yung push button ng pinalitan. Kasi walang magagamit na pesa,
Para magamit na ito, nasira yung motor. Kumuha na kung ano na lang ito. Nilagay, hindi pa na pinatitan yung nakadesign na Door na floor number. na magamit na. Kasi wala nabasa. Kasi hindi na yung doors. Pwede rin. Okay? Sir, okay lang nandun ka. Okay lang yun. So, baka, bukas, ihanda na yan. Ihimay-himay natin yan. Okay. Sa bukas, idadagdag ko na lang din yun, Sir Lorino. Anong malalaman ko ano sa kanya ng elevator? Babae o lalaki nasa labas ka. Maandak siya. Back to you. Sir Lorino. Thank you, Sir Andy and Sir Belka. On the last few minutes of our, para masabik naman yung iba, yung pasilip lang. Pupunta tayo dun sa machine room.